isa sa atin. So, ang ating pong paksa ay ating pong tema o paksa ay ang paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya sinabi mo muling pagbabalik, sino pumunta na rito? Siya po ay nagkatawang tao. At pagkatapos po niya magkatawang tao, ginawa po niya ang kaligtasan. Sa loob po ng 30 years, may ng kanyang buhay sa lupa. Siya umakyat sa langit sa isang katawang transform. At ang sabi ng Biblia, lahat ng mananampalataya ay mayroon ng katawan sa muling pagkabuhay. At sa muling babalik. Now yun po ay matagal ng panahon, 2,000 taon nang lumipas, isinulat ni Apostol Pablo sa mga Tesalonica itong preparation tungkol po sa pagparito ng ating Panginoon. At sa lukuyan, kung kayo po nanonood ng telebisyon, sa social media, sa Facebook, ay mapapansin po ninyo, isa po sa mga topic ngayon ay yung observation sa nangyayari sa ating sanlibutan. At sinasabi po nilang ito ay mga palatandaan na muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. So bilang mga taong mananampalataya, mga Bible-based na pananampalataya, tayong mga nandito ngayon, ay kailangan maunawaan po natin ito lagi upang tayo po ay mahanda. Sabi po ng salita ng Diyos, napakalaki ito. Ang iba kinakatakutan ito. Ang iba naman ay kinasasabikan. Okay, kasi po, meron pong mga mangyayari bago bumalik ang ating Panginoon. Sabi sa Bible, meron pong Antichrist before Christ reborn. So meron pong tinatawag na papupo ng Antichrist as a world leader. At siya po ay mapapakilalang siya ang Kristo. At marami po ang sasampalataya doon at marami ang katalikod sa tunay ng Kristo. At sila lipat sa ibang Kristo na itong darating sa huling panahon. Ang sabi ng Bible, bago dumating ang Panginoon, darating muna itong 7 years tribulation period. Kaya dito po sa 1 Thessalonians, tinalakay ng Apostol Pablo ito. At dito po, lininaw po niya, kailangan lang po natin dito ipakunawa. Galing dito, galing sa sulat ni Mateo sa 24, galing po sa sulat ni Parang Propeta Daniel, at galing po sa sulat ni Apostol Juan sa aklat ng Apokalipsis o Revelation o Pahayag. Doon natin ito makukuha na. Pero dito, lininaw ni Apostol Pablo ang mga bagay ito sa kanyang pong mga tagapakinig at mga mangbabasa ng kanyang sulat sa lugar po ng Thessalonica. Kaya sabi niya Apostol Pablo, doon sa chapter 4, binanggit niya na po ito. Yung tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya pagdating sa chapter 5, sinabi ko niya sa verse 1, mga kapatid, hindi na kailangan isuot ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. So sabi ni Pablo, hindi ko na kailangan pang i-detail sa inyo yung second coming. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, ang ama lamang ang nakakaalam kung kailan magaganap yun. Sa Matthew 24. So, even ang anak, si Jesus Christ, bilang kasama sa Trinidad ng Diyos, sinabi niya, ang ama lamang, ang God the Father lamang, ang siyang mag-decide kung kailan mangyayari yun. Kaya sabi dito, hindi na kailangan pang malaman. Bakit? Sabi niya sa verse 2, sapagkat alam ninyo, alam na po ng mga taga-Thessalonica na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. So, kaya meron po mga pelikulang Christian movie patungkol sa second coming na A Thief in the Night. Katulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi, yung pagdating ni Lord. So, ito'y surprise at wala nakakaalam. Pero binigyan tayo ng palatandaan ng mga salita niya. Na magaganap sa liputan before Christ return. So makikita po ninyo dito, gaya ng isang magnanakaw. Alam natin na magnanakaw ay sumusulpot yan sa mga panahon na karamihan ang tao ay tulog. Di ba? Lagi tayong ninanakawan ng kable, di ba? Ng kuryente. Gabi tinitira. Yung lahat ay busy. At hindi agad makakasaklolo. Di mo ba? O ngayon, nagtatayuan ng mga poste, wala na silang mananakaw.
Di ba? Nagtatayo ng puso ng gano'n, di ba? O palakpakan natin ang Panginoon, malapit na kayo ng karoon ng sarili presidente. Palakpak naman nga kayo, pero ang bayaran nun, palakpakan nyo rin. Okay, so gabi dito, gaya ng magnanakaw. Tapos firstly, ito yung katangitangin sinabi ni Pablo. Sabi niya, kapag sinabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan, hindi sila makakaiwas sapagkat pagdating ito tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Kung kanina, tulad ng pagdating ng pananakaw na wala nakakaalam, dito sinabi ni Pablo, gaya ng pagsumpong ng babae manganganak. Alam natin yung babae manganganak, mayroong time frame ng kanyang panganak. Ilang buwan ba nanganganak ang babae bago manganak? Siyang na buwan. So ang second coming, mayroong tamang date na dapat alamin natin, sukatin natin mula sa Old Testament hanggang ngayon, dapat makalkula natin yung time na yon. Mahigit ng labing ng 2,000 years. Every 2,000 years, kada 2,000 taon, mayroong nangyayaring pagbabago sa mundo. Mula, basahin natin mula Genesis, kung marunong tayo magsukat. So makikita natin, ito yung panahon na ito na malapit na talaga. Kasi 2,000 years na eh. Mula nung dumating si Kristo na nagkataong tao, meron na pong 2,000 taon. So sabi dito, ang isa dito, ang sinasabi dito yung kapag sinabi ng taong panatag. So ngayon, makikita po ninyo, ang pinag-uusapan ngayon yung world peace, yung kapayapaan sa buong mundo. At para magkaroon ng kapayapaan, kailangan lahat ng mga gumagawa ng mga pampasabog, lahat ng mga kaapekto sa buong mundo, kailangan masukuin at disarmahan. At kasama nga po doon ang Iran. So ang US, siya po ngayon dominant nation na kahit hindi suportahan ng United Nations, gagawin niya ito. Indicate po sa bansang Israel. So mapapansin po ninyo na pinasusuko ang lahat ng mga bansa. At dahil nga po dyan, nagkaroon ng pagmahal ang mga gasolina at mga krudo, mga langis. Yan, mayroon pong paknayan yan. So nagdidikil daw po ng world peace. May gera ngayon. Pag wala pong solusyon, alam niyo na kung ano mangyayari, maaaring dahil lumitaw yung world leader na magkasabi, ako ang solusyon. At siya po mismo ang pipiliin ng mga tao dahil siya lang yung mayroong kakayahan. Sa Amerika po, ay mayroon pong layang Hudyo, may layang Hudyo na may kakayahan nito. May sarili siyang building sa New York. Ang pangalan ng building po niya, 666. At siya lang yung taong nung bagong presidente Dallas, yung unang pagkandidato ni Trump, siya yung naging senior advisor ng White House. Siya pupunta para makipag-meeting sa buong Arab country para kausapin ang mga hari, sahib at mga prime minister para mapasang-ayon doon sa tinatawag na Abraham Accord. Magkakaroon doon ng Abraham Accord na lahat naman anak ni Abraham kailangan magkasundo. So, alam naman ninyo na mga Arab country ito, hindi ito basta-basta kasi Muslim country, hindi basta-bastang susunod. Alam po nyo, kung punta ang tao ito, wala pang isang minuto, pumayag na po yung mga tao. Pirman agad ng Abraham Accord. Matindi po itong tao ito. Lingit ito, wala po siya, hindi sa politiko, pero maaaring pagdating ng panahon, siya maging anti-Antivirus. Now, lihim na pong kumikilos ito. Ngayon, so makikita po ninyo, ang ginagawa po niya, yung world peace, para magkaroon ng world peace, kailangan pasukuin ng lahat. Kaligaybat ng giyerang ito, yung pagsisigaw ng kapayapaan sa mundo. Kaya mayroong giyera. Pag nakita doon natin itong nangyayari, na dinideklara na yung sinisigaw ang kapayapaan, inigera na ang mga hindi sumusunod. Ibig sabihin po niyan, malapit na ang kapahamakan ay bilang darating. Sabi po dito, hindi sila makakaiwas. Ang mga hindi makakaiwas kasi hindi nila alam. Ngunit meron pong sinabi si Pablo dito sa verse 4, ngunit wala kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kahit hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Sabi dito, hindi kayo kabilang sa mga nasa dilim. Ibig sabihin, meron kayong knowledge about the Word. Meron kayong alam sa Biblia. Kaya nga, pinupusigi po natin lagi ang devotion sa bawat isa sa atin.
pinipilit natin kausapin, i-disciple na ang tao ay magbasa ng Biblia araw at gabi. Sumunod doon sa pattern para sabay-sabay po tayo. Para tayo ay mapabilang dito sa mayroong knowledge ng salita ng Diyos. Na may hindi mabibigla sa araw ng dating ng Panginoon na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Kagaya ng mga, sabi niya, kaya kailangan sabi ko dito, tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip, di tulad ng iba. Sa verse 6, sabi dito, kailangan dito tayo manatiling gising, laging handa, malinaw ang isip, at hindi katulad ng iba, pagdating sa verse 7, na ang tao ay naglalasing, ang iba ay natutulog. So makikita po ninyo dito, ang sinasabi po dito na manatiling gising ay na tayo ay mayroong malay, mayroong tayong sapat na knowledge, mayroong tayong wisdom na galing sa salita ng Diyos sa mangyayari. Dapat bantayan po natin ang nangyayari sa ating mundo. So habang nabubuhay tayo dito bilang alagad ng Panginoon, tayo ay nagbabantay sa mga mangyayari. Ayon sa salita ng Diyos na ating binabasa. Anong sabi ng Bible? Kapag nakita ninyo sa Matthew 24, kapag nakita ninyo na nangyayari na ang kalapastangan ng walang pangalawa sa balang na lungsod, sa balang na lugar, talastasin ninyo, malapit na nga ang pagdating. Ang kalapastangan ng walang pangalawang tinutukoy, yung templo, na third temple na itatayo, ay lalapastanganin po yun ng Antikristo at papasok sa doon at sasabihin niyang siya ang Diyos. Ipatitigil niya ang mga paghahandog. Makinig kayo mabuti. Nagsimula na po ang paghahandog sa Jerusalem. Meron na po silang high priest, ang pangalan po ay si Barok. Nagsimula na po silang magsulog ng buo, pulang baka, yung red hyper, na kung saan yan ang mababasa natin sa aklat ng bilang. Ewan ko nabasa ni Kuya Jim. Yung pulang bakang sinusunog na yung abo, kinukuha para yung abong yun ang ginagamit na nalagay sa tubig para paglinis doon sa mga nagkakasala. So red hyper, nagsusunog na po sila ngayon. Kasi mayroon na pong high priest, mayroon na pong muling mga pari na mga natuklasan by, tawag dito yung, sa, ano ba yung pag-aalam ng dugo kung saan galing lahi. Kung ikaw ba'y galing sa lipi ni Aaron o sa lipi ni Benjamin. Yung mga pari ngayon, galing lahat yung sa lipi ni Aaron na mga Levita, doon lang kinukuha yung pwede maging pari ngayon. At ngayon, meron na po silang high priest mula sa lipi ni Aaron. So nag-start na po ang pagsusunog. At ang inaantay ko ngayon, yung templo. Kasi nasa labas pa sila. So ready na po silang lahat. So ang temple, anumang araw ay anumang panahon, pag tumayo, ibig sabihin, kasabay na pong lilitaw ang suhil na tinatawag dito sa Biblia. Ang lawless man na tinatawag. Kaya pag nakikita natin pinupromote po ang peace sa buong mundo, palatandaan po yan. Malilitaw po ang Antichrist at bago dumating ang Panginoon, lilitaw muna ang Antichrist. Tingnan po ninyo. Meron po tayong matutunan dito. And then sabi niya sa verse 6, sabi niya, hindi kayo kabilang sa mga sa dilim. Ibig sabihin, hindi kayo kabilang sa mga hindi mananampalataya. Kayo kabilang panig ng liwanag ng araw at mayroong kamalayan sa lahat ng nangyayari. Tinatalakay po natin ito para hindi tayo magulat kapag dating ng panahon na umiiral, nandiyan na ang sistema ng kaaway. Tingnan po ninyo kung kayo pinag-aaral at kayo nagtitingin sa sabi nga, manatiling gising. Kasi alam nyo nangyayari. Ayon sa salita ng Diyos, ang nangyayari sa mga katuparan ng propesiya ng banal na kasulatan. Mula sa mga propeta at mga apostol at mga tao ng banggit tungkol sa singing kami ng Panginoon. Sabi po dito, magigising. Tingnan nyo ang Europe. Ang Europe po ay nag-start na sila ng 2025 ng tinatawag na digital ID. So nagsimula na po sila yung Europe Union Digital Identification. Sinimulan po nila yon sa application. Parang application na madadownload. Dinadownload. Pagkatapos, katulad ng cellphone. At ngayon po, hindi na dinadownload dahil ang sistema nandiyan na. Ngayon, mapansin nyo sa Pilipinas, mayroon na rin. Sa SSS, di ka na pupunta sa SSS para mag-transact. Pupunin mo lang yung SSID,
Tapos pupunta ka sa SSS, tapos magpapa-update ka. Tapos kung may mga transaction ka, cellphone na lang, application, na magkakaroon ka ng SSS application, cellphone, at doon ka magbubukas, at doon mo aalamin ang lahat ng transaction mo sa SSS. So makinig kayo, lahat ng kumpanya ngayon, tawagin mo si Marilyn, kahit ang kanilang OPTI, meron po silang application, doon ka magtatransact ng transaction mo. Hindi ka na kailangan pumunta sa kanilang lugar. So, ganun pang ginagawa ngayon. Tapos sabi, by the end of 2027, ililipat na po ito sa digital ID. Lahat ngayon ng transaction, yung sistema, andyan na. Nagsimula sa Europe, sa Amerika, at sa buong Asia. Hindi nyo po alam yun. Pero, hindi natin namamalayan, pero nandun siya. Sistema na po siya. Sino nakakaalam ng gano'n? Alam na po ba ninyo? Lahat ngayon ng transaksyon, gagawin kong papasok lahat sa online ngayon. Pati government. At walang hindi po pwede. Tignan, masin nyo sa 2028, pag masin po kayo, kung hindi ako nagkakamali, gagawin din yata nilang ngayon, automation, ang pagbuboto. So mga kapatid, yung sistema nandiyan na gagamitin po ng Antichrist para makontrol po niya ang lahat ng tao sa buong mundo. Ano pa nakasulat sa Book of Revelation? Kasama po ang worship dito. Kaya nga po yung Abraham Accord, nung itinayo po nilang sentro ng one world religion, na alam mo nyo kung nasaan yun? Ang opisina po, ang headquarters ng one world religion, nasa Abu Dhabi. Nandun po ang headquarters ng one world religion. Muslim, Hindus, at mga sinasabing Kristiyano. Kaya makita po ninyo na nangyayari ito sa atin ngayon. Kaya dapat aware tayo kasi kung gagamitin nila ng digital. Ang kailangan lang ay sino naranasan natin yung pandemya, di ba yung pandemya? Hirap lahat, napasunod lahat. Pwede po nilang gawin yung ulit yun, pero sa ibang paraan. Na ang tao hindi, at ang gagamitin po nila yan, sistema. Sabay, sistema. Sistema. Yung system na lahat ay susunod dahil maganda, madali, at hindi hirap. Kung ano man, pag digital ka na, online ka, punta ko sa SSS, pagbabayad po ako, pupunta lang ako sa application ko, inuros mo ka, bibili ko lang, pagbabayad ako, pindot. Pagkatapos, lalabas na po yung PRN. At kung mayroon akong PRN, papakita ko lang yun sa mga mga registered sa SS na mga bayaran, at pwede na akong magbayad doon. Dala ko lang yung PRN. Hindi na ako pumunta ng opisina ng SSS. Madali nga lang. So yan, itatransform po yan, ililipat po yan sa tinatawag na digital. Tulad na nangyayari ngayon sa Europe. Okay, so yan pong lahat ay sabi ng Bible, hindi maaaring bumili. Hindi pwedeng walang transaksyon, ang walang mark of the best pagdating na araw. So nakikita po yung sistema, paputungo po siya doon. So kinakailangan ngayon, anong mangyari? Kailangan alam natin, kailangan dapat lalong gigising. Kaya sabi niya sa verse 8, ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tingnan po ninyo, yung salita dito ang ginamit, yung baluti. Kung sinabing baluti, yung inalagay sa dibdib ng pananampalataya. Yung kung pagiging matatag sa pananampalataya, alam nyo, pag baluti, pag sinabing baluti, mula ulo hanggang talampakan may baluti, ang isang dirigma. Protection. Kumbaga sa ngayon, sa mga pulis o sundalo, pag pupunta na meron silang assault, naka-vest po sila. Naka-bulletproof sila. Sabihin mo sa katabi mo, bulletproof. O kung sa Tagalog, hindi yan kasi noon ang ginagamit espada para tumamang espada dyan o palaso, hindi tatalam. Ngayon ay bulletproof.
Pero ang tawag mo sa bulletproof ay baluti. So isuot daw po natin yun, yung baluti ng pananampalataya. So paano tayo magkaroon ng pananampalataya kung wala tayong alam sa salita ng Diyos? Kaya nga sabi nito sa verse 11, magpatatagan kayo tulad ng ginagawa natin ngayon. Magpaalalahanan. Alam niyo kung bakit? Kasi pagdating ng araw na pumasok sa tribulation period, at mahina ang iyong pananampalataya, isigurin ko sa iyo pag wala ka na mabiling pagkain, gutom na, ano mangyayari? Ako iniisip ko yan. Pag humingi ng pagkain si Prince, paano? Gutom. Siyempre, paano na ang pananampalataya mo? Bibigay tayo. Unawaan niyo mga kapatid. Kaya nga sabi dito, isuot ang baluti. At ang sabi ko dito, ang helmet. Protektahan natin ang ating isipan para sabi dito, para manatiling matino ang ating pag-iisip. Tinan mo nyo, kahit ako pastor. Dahil sa sobrang kuya. Stress. Yun ang pinagtatalo na namin mag-asawa kanina yung paggawa ng alagad. Siyempre, sabay-sabay. Ako lang din sa bahay, sa akin isa, akin ang saing, akin ang laba, lahat yan, akin lahat yan. Tapos baboy pa, higit pa sa tao pag-alaga ng baboy na yan, isang linggo, 7 araw, 7 gabi, kuya, walang tulog, ako lang mag-isa. So kaya pag mayroong nagtatawag sa'yo, bakit? Wala na. Tapos masasabihin pa, kuya, ano ba ito? Ba't ganito? Ay, ano ka ba? Naningos ka ba? Nakapagsalita tuloy ko ng ganyan? Ayan. Tapos sabi ka ng asawa, narinig ng asawa ko, hindi niya naintindihan. Sabi niya, pastor ka pa naman, kung ano nung pinagbabanggit mo. Kaya nga sabi dito, kailangan maging handa tayo. Kasi minsan, bakit pwedeng pusukin? Ang ating isipan, kung hindi maging matino, naku, yari tayo. Tignan niyo ako, kahit pastor nagkakamali Kasi ang katawan natin, limitado din. So mga kapatid, napakahalaga ito. Kailangan mo unawaan natin ito. Sabi dito nga ngayon ay isuot natin ang baluti at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng ating Panginoon sa atin ng Diyos. So kung tayo inaabangan natin yung rapture at hindi walang alam sa salita ng Diyos at yung buhay natin taliwas doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, bakit hindi tayo masama doon? Sapagkat ang rapture, kung babasahin po ninyo, ay para lang yan sa mga tinawag ng Panginoon, mga alagad. Yung mga buhay ay, si Enoch, sabi doon, si Enoch ay nabuhay na kasama ang Diyos. Rapture. Nabasa na ba yung rapture sa Biblia? Ang rapture, kinuha ng Diyos. Ililipat. Si Elias, rinapture. Pero may rapture pa rin ngayon. Ano sabi sa Thessalonica? Kasalubungin natin ang Diyos sa alapaap. Bubuhayin muna yung mga namatay, na kay Kristo, yung mga alagad, at pagkatapos, tayong buhay, kung hindi matay, ay kasalubong sa alapaap. Pero ang sabi ng Bible, ang hindi darating ng Panginoon, ang rapture, hanggang hindi nagaganap, itong kapigati ang walang pangalawa. Bakit sinabing kapigati ang pangalawa? Siyempre, pigati ang tao. Hirap talaga. Kahit ano pa nga ngayon, kahit nga ako, sabi niya, nahulog sa SS kung dumating sa pananayan, hindi mo naman pakinabangan sa halos. Pero hindi sinabing huwag na mahulog sa SS. Hindi wala pa naman. Although binayos mo, pakinabangan pa. Ang importante, ready po tayo doon. Ang ating pananampalataya, protektado, ang ating isipan malinaw, ano man mangyari, ready po tayo doon. Ngayon kung yan harap na, kasi kapalit na ng buhay, bigay na ang buhay. Ano sabi ng Bible sa Thessalonica, sa Philippians? Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. To live is for Christ, and to die is gain. Yun po yun. Tuloy natin ang basa dito sa salita ng Diyos. Hindi naman yung sinabing patatagin ng pananampalataya, protektahan, kundi sinabi dito sa verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang pagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Palapakan natin ang Panginoon. We are called to say, hindi puot ng Diyos ang babagsak sa atin. Ayaw ng Diyos yun. So ano bang klase, ano ba yung puot ng Diyos? Yung po bang tribulation, puot ng Diyos? Hindi. Ang 7 years tribulation, hindi yung puot ng Diyos. Yan ang puot ng demonyo, ng Diablo, ng Satanas. Ang puot ng Diyos, mababasa natin sa Revelation, yung mga mangkok.
Nabasa niyo na ba yung mga mangkok na binuhos? Na nagulan ng mga yelo, nagiba ang tatlong bahagi ng ng mundo. Yun ang puot ng Diyos. Mababasa nyo, ang mangkok ng puot ng Diyos nung ibubuhos para sa mga taong nagkaroon ng tatak sa loob at kanang kamay ng halimaw ng Antikristo. At yung hindi mga nagpatatak, sila yung natanggap ng buhay na walang hanggan. Sila naman yung tumanggap ng puot ng demonyo, ng diablo, na si Satanas. At ang gamit po niya, ang Antikristo, na pagkahaliin niya sa buong mundo. Kaya gagawa po ng sistema ng one world religion, o one world government, one world religion, one world policy. Kaya ngayon, habang buhay po tayo, nalilingkod tayo sa Panginoon, gawin na natin yung nararapat para sa Panginoon. Yung mga nakakaluwalhati sa Diyos, gawin na natin. Amen? Gawin na natin sa nakakalugod sa Panginoon, sapagkat sabi dito, patatakin natin ang ating pananampalataya, bawat isa magsuot, sapagkat ang bawat isa sa atin ay individual na harap dito. Kahit ang pamilya mo, mananampalataya, kahit tatay mo mananampalataya, pagharap dyan, ikaw mag-isa ang harap. Kasi, kung papansinin po ninyo, buo na rin ang sistema ng pagpaparusa sa mga hindi tatanggap ng tatak ng diablo, ng Antikristo. Ang lahat ng hindi isasaayon sa Antikristo. Handa na rin. At balita ko ay gelatin. Alam mo niyo yung gelatin? Sino nakakala ng gelatin? Hindi po yung gelatin na kinakain, ha? Gelatin. Putol ulo. Pagpukot mo ng ulo, yung bumabagsak na di remote. May sukat po yun. Blade po yun na doon ka pahihigay, gagapusing ka, tapos pag binindot yung babagsak po yung malaking blade na mahigit 300 kilos. Kaya isang ganun lang yun. Pupul agad ulo mo doon. Sukat talagang lig doon. At ang una po nag-practice niyan sa Europa. Europa ang nag-practice po niyan. So yan po yan. Ang magiging pinaka-death sentence sa mga taong wala sa Panginoon. Kasama po ang worship dyan sa pag-iisay. Tayo po dito sa verse, hindi para bagsakan tayo ng buot ng Diyos, kundi iligtas. Namatay siya para sa atin upang tayo magbuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay, nakasama niya muling sa kanyang muling pagparito. So yun po ang purpose kung bakit si Lord nagkataong tao. At namatay para sa atin, para tayo maligtas hanggang sa muling niyang pagbabalik. So kinakailangan ngayon, gising ang ating isipan tungkol sa mga technology na nangyayari ngayon na sumusunod sa sistema na parating na pagdating ng world leader. Kaya mahalaga ang pagbabasa, mahalaga ang devotion. Mahalaga. Kanina, kwentuhan kami ni Kuya Jay, hindi naman kami nag-pray. Nagkwentuhan lang kami ng nangyayari. Natutuwa po ako dahil nagbabasa po siya ng Biblia at nakita niya kung gaano kabanal ang Diyos. Kung gaano mahalaga sa Kanya ang paglilingkod sa Kanya. Iba na may alam kaysa walang alam. Pag wala kang alam tungkol sa second coming ni Lord, sa Kanyang palatandaan, tatanggapin mo ang sistema ng magtatatak pagdating ng araw. Alam po ninyo, ngayon, application pa lang, digital, pero pagdating ng araw, ililipat po yan. Ilalagay po yan sa katawan ng tao. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Kasi sabi ng Bible, sa huling araw, Revelation chapter 13, verse 18, sabi niya doon, simbolo ng pangalan ng isang lalaki, ang tatak na yun. At yun po ang magiging paraan para makontrol ang lahat ng tao sa buong sanlibutan. So kaya sabi dito, ano dapat gawin? Sa verse 11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayong tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So kailangan po, ang ibig sabihin po nito, discipleship. Paggawa ng alagad ito. So ang kailangan gawin natin, ano ang action natin habang parating yan? Ay kailangan, hindi lang natin siya alam. Sabi natin, hindi lang kailangan alam. Kailangan, mayroon tayong gawin. Alam natin, mayroon tayong gawin.
gawin natin yung inuutos ng Panginoon sa Matthew 28, verse 19 to 20, na gawing alagad ang mga tao ng Diyos, ang mga tao sa libutan, at turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos. So yung proseso ng pagiging alagad, gawin. Bakit? Kasi alagad lamang ang pwedeng tumayo sa huling panahon na yan. Tunay na mananampalataya lang. Isang tunay na alagad na tinanggap si Kristo at naturo ang mabuti ayon sa kanyang salita. Hindi yung nabautisman lang. Sa ngalan naman ng anak at ng Espiritu. Yung mga tumanggap lang, kulang sa kaalaman, madaling madaya yan. Kaya napansin po ninyo ang turo ng Panginoon kay Pedro sa 1:20. Noong si Lord ay aakyat na sa langit, kinausap niya ang magiging leader ng church niya. Magiging leader ng kanyang mga alagad. 12 si Pedro. Kaya sabi ni Pedro, Lord, Pedro, tunay mo ba akong iniibig? Alam mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na kayo aking iniibig. Anong sabi ng Panginoon? Pakainin mo ang aking mga tupa. Inulit ng Panginoon, ang sabi niya, Pedro, anak ni Simon, tunay mo ba akong iniibig? Panginoon, alam po niyo, lahat ng bagay, walang lingid sa inyo. Kinikilala ni Pedro si Lord na Diyos. Sabi niya gano'n. Sabi niya, alam mo, mahal kita. Then sabi ni Lord, alagaan mo ang aking maliliit na tupa. Ano una kanina? Pakainin. Anong pangalawa? Alagaan. Di pangatlo, nalungkot si Pedro dahil tatlong siyang tinanong. Ang sagot ni Pedro ay, opo, Panginoon, alam ko na yung lahat ng bagay na kayo inibig ko. Ang sabi po ni Lord, sa English po nakalagay, tend my sheep. Or, pagkainin mo aking mga ito. Nilagay po, tend my sheep. Ibahay mo. So, yung tatlo pong yun, na binanggit ni Lord kay Pedro, yung process ng discipleship. Sabi, process. Yung tinuro ni Lord sa Matthew 28, verse 20, ituro nyo sa kanya lahat ng pinag-uutos. Mangyayari po yun sa pagpapakain, sa pag-aalaga, at sa paglagay ng fellowship, tulad ng church. Doon gagawin yung proseso ng paggawa ng alagad. Bakit alagad ang pinagagawa? Sabi, alagad. Kaya pinatuturo, kasi pinagawa ng alagad, para pagdating ng time ng nagawa na siyang alagad, hindi na po siya maging alagain. So ang pinagagawa alagad, hindi alagain. Sa loob lang ng 3 years, sapat na po yun para ang tao ma-disciple, magawang alagad ni Lord, para hindi na po siya alagain. Alam po ba ninyo mga alagain pagdating ng tribulation period? Hindi tatagal. Kasi sila ay alagain. Pag naging alagad, sila po'y handang mamatay dahil kay Kristo. Never po nilang i-deny ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, sabi dito ni Pablo, isuot ninyo ang baluti ng pananampalataya. Ilagay ang helmet ng pag-asa ng kaligtasan. So, ngayon, nangangailangan ngayon ang mundo, nangangailangan ng ating pamilya ngayon ng mga tunay na bayani ng pananampalataya, kaya ng aklat ng Hebrews chapter 11, na willing po silang gamitin ni Lord para magawa ng alagad. Ang demonyo, si Satanas, nagmamadali po siya kasi alam niya ang oras. Siya'y malapit na. Malapit na. Kaya po siya, double time po siya sa kanyang trabaho. At ang trabaho po niya, ang tao ihiwalay ni Kristo. Yun lang yun. At mapahamak na kasama niya at ng kanyang mga kampul. So tayo mga lagad, yaw ang nasabi tayo, hindi panig sa dilim. Tayo na si liwanag. Magkaroon ng matinong pag-iisip, alam natin kung anong ating trabaho. Sabi natin sabay-sabay trabaho. Ano yung ating job? Ang job natin ay to make disciples. To make disciples. Gawin natin alagad ng Panginoon. Gawin natin alagad. Sabay-sabay alagad. Para hindi maging alagain. Nandiyan po ba kayo? Hanggat hindi ang tao naging alagad, alagain po siya. Ang problema, ginawa ng church ng membro, alagain. Ginawang membro, alagain. Ginawang bastang believer, alagain. Lumipas ng 30 years, 40 years hanggang ngayon, alagain. Kaya gawin alagad. Sa loob na ng 3 years period, alagad na yan.
maturuan mabuti. Napansin po pa ninyo mga alagad ng Panginoon? Sabi ko doon, na-identify nila. Ang sabi nila, kung gaano sila katapang, gaano sila ka-eagerness, gaano katindi ang kanilang ginagawa. Sapagkat nalaman nila, ito'y naging mga kasama ni Jesus kung panahon na Jesus nasa lupa. Naging alagad ni Jesus. Hindi aral. Kaya nga, bakit pinili ng Panginoon 12 kung napansin nyo? Ano ba ang pinili ng Panginoon na tinawag para maging alagad mga alagad niya? Hindi naman po mga religious leader. Mga ordinary people, pero hindi basta ordinary people. Sila po ay mga businessman, businesswoman. Mahal ng Panginoon ang mga ganitong mga naging-negosyo. Si Pedro nga, sa Juan, Santiago, sila po ay mga negosyante. Hindi lang sila basta negosyante. Alam niyo, nung panahon na sila, nung naging-negosyo ng pinakalabis na busy business ng time na yun, araw na Galilee. Sila yung magandang negosyo ng pangingisda ng time na yun. So pinili naman yung marunong magnegosyo, yung masipag. Si Mateo, nasa biyayaan. Si Sakeo, nasa biyayaan. Sila yung mga busy people. Sa pagpapayaman, tinawag ng Panginoon. Bakit? Pag alam nyo na magagamit sila. Si Pablo, na isang masigasig. Masigasig si Pablo eh. Tinawag ng Panginoon. So mapapansin po ninyo, itong mga taong itong tinawag ni Lord, to impact the world. Para sa paggawa ng alagad. Para pagdating ng araw, meron tayong may harap sa Panginoon. Mga kapatid, tinawag tayo ni Lord, hindi aksidente. Ang dami sa ating mga businessman. I am a businessman. Minsan, nireklamo ko yung business na pag-ahayot, yung pag-livestock. Then, biro po, ilang araw kang aning-aning, uyat. Minsan nga, yung biig, pag kinuha ko sa kunat, pumapalag-palag pa, kinatapon ko doon sa inahin. Oh, diyan na nga. Lagabog siya dyan, bahala ka dyan. Kasi wala na eh. Oh, business. Minsan, ginagawa ko yun, sabi ko, salamat sa Panginoon. Dahil pinili tayo para sa business ng kanyang kingdom. Para maunawa natin. Para matuto natin yung patient, yung tiyaga, yung sipag, para sa paggawa ng alagad. O ngayon, sabi niya, wala ka na ngayon pwede na yung iwan-iwanan. Ano ngayon, gawin mo na ngayon yung sinasabi yung paggawa ng alagad. Sabi ko, pakitaan mo ko ng prueba. Sabi ko, tumahimik ka. Totoo yun eh. Totoo yun sinasabi niya eh. Tama. Kailangan natin ngayon, lalo. Sabi nga ng Panginoon, lumagan tayo habang araw pa. Dahil pag madilim na, wala nang magagawa. So habang ngayon, tag-init, simulan natin ang paggawa ng alagad. Simulan natin ang pagbibisita, simulan natin ang pagkuha sa mga tao, simulan natin ang mga sentro na patatagin ng bawat isa. Turuang mabuti tungkol sa Panginoon. Paano titindig sa pananampalataya sa kabila ng may mga dumarating na iba't ibang mangyayari, lalo ngayong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, tingnan nyo mabuti, dahan-dahan, hindi ko po sinasabi, mangyayari niya agad ito. Tingnan po ninyo sinend kong video, panoorin po ninyo yung video nyo na inobserbahan po niya yung nangyayari sa mundo. Ayon po ako sa kanya, sapagkat lahat ng kanyang observation ay biblical at sinasabi ng salita ng Diyos na talagang mangyayari. So yun po isang paalaala na tayo ready. Kasi po hindi madali yun. Pag dumating po tayo dun sa puntong yun na pandemya pa nga lang ng COVID-19, di po ba? Hirap ang mga tao. Di ba, sa bahay, isa lang pwede lumabas. Punong-puno ng ID. Ano ba yun? Ang daming ID, ano? Warranty pass. Oh. Darating ang panahon, hindi na ganyan. Kasi hahanapan ka ng identification, hindi ID. Saan nakakabit? Nasa katawan mo na. Pag wala ka nun, then wala kang transaksyon. Hunted po tayo doon. Ibig sabihin, repent din po tayo doon. Tandaan niyo ang tatak, sabi ko sa Biblia, kaakibat ang pagsamba doon.
kaakibat. Sapagkat ang mga hindi sumamba, o sabi kayo, ang mga sumamba sa halimaw at nagkaroon ng attack at sumamba sa halimaw, ay parurusahan ng Diyos. Kasi kasama ko talaga ang worship doon. Kaya nga, papasokin po niya ang templo eh. Ipatitigil niya yung paghahandog na ginawa na ngayon sa loob ng 2,000 years. Grabe, na-restore ang paghahandog na yun. Bakit lumabas yan? Eh kasi nga, papasokin nga po ng Antichrist yun. Saan mababasa yun? Sa Daniel chapter 9. Sa Matthew 24 ng Mateo. And then Revelation chapter 13, chapter 14, chapter 16. Doon natin siya mababasa. So, anong lang na yan? So, dapat maunawaan natin kung anong puot ng Diyos, kung alin ang puot ng Diablo. Hindi tayo tinawag para sa puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay yung pagpaparol sa masama. So, kung inakala po natin na yung nasa aklat ng Thessalonian ay na binabasa, ay puot ng Diyos, hindi po. Ang puot ng Diablo ang katakutan natin sa pagdating ng tribulation period. Ano po ba ang tribulation period, by the way? Pag-usapan natin yung saglit yan. Yan ang usapan ko dito. Ang tribulation period o ang kapighatiang walang pangalawa, ang sabi po dyan, ang 7 taon po yan, ang 3 taon ng kalahati, ang sabi ng Biblia, yung po ay gagawin para sa kapayapaan. Nandiyan po ba kayo? So pag po-promote ng kapayapaan, ibig sabihin, peace. Tatanggalin ang mga gera, yung gusto makipag-gera, pasusukuin. Katulad ng pinapapapasok ko sa Iran. Kasi ang Iran, threat sa buong mundo. Kasi sila yung gumagawa ng mga matitinding mga missiles, ng mga long-range na missiles. At mga drones na pinapasabog na mismo sa ano. So pasusukuin po yun. Nakita po niyo? 3.5 years para daw po sa programa ng peace. Magkaisa. Lahat na yan, sistema. Pagkatapos po niyan, yung 3 taon at kalahati, yun po yung tinatawag na boom! Application, pag-a-apply na tinatawag na kapighatian. Wala. Magdi-declare po yung Antichrist, siya yung God. Pag walang tatak, no mark of the beast, no transaction sa world. Ano po sinasabi ko po? Lahat ng ginagawa natin ngayon na yung voluntary, iba ngayon kung gusto mong magpa-ID ka, voluntary. Pag hindi, okay lang. Pagdating ng sistemang yan, walang pwedeng hindi. Doon pa lang, problema po ng malaki yun. Pag wala kang digital ID, problema mo na yun. Problema na natin yun. Huwag niyong kalimutan pagdating ng araw na yan. Lahat ng keyboard natin dito. Nung araw, okay lang, di ko naintindihan yun. No ID, no entry. Noong pa yun, matagal na yun. Ngayon, in-apply na sa mga smartphone. Pahitik na. Ayon sa balita, sa kanilang pagsusukat, by the end of 2027 hanggang 2028, isasaksak na daw nila yun. Ang bilis lang ng pangyayari. So, tayo na ay na-invade na tayo na ang lahat ng tao hindi maaaring walang ganito. Do you believe? Sino ang walang cellphone? Walang makasagot na wala eh. Lahat meron. At wala lang yung may cellphone ng ano yung keypad. Baka nga pag may nahold up sa'yo, binigay mo cellphone na ni keypad, ituktok mo sa'yo ng hold-upper. Wala na. Lahat nandito. So, nakikita nyo na ang sistema. Nandiyan na ang sistema. Malapit na. Kaya mga kapatid, ito lang ang sabi ko. Dapat gising tayo. Yan po ang sinasabi ng ni Pablo. Mulat tayo sa katotohanan. Huwag tayo makatulad ng iba na tulog lang ng tulog. Tulog sa pananampalataya.
Ang iba ay linulustay pa, naglalasing pa. Wala na. Ano sabi? Hindi makakaiwas sa darating na panahon na yun. Bakit hindi makakaiwas? Lahat nga kasi. Ngayon, tatayo po tayo sa ating pananampalataya. So panahon tayo magsikap. Habang may panahon, tayo mag-anniversary po tayo, mag-celebrate po tayo, gawin na natin. Bakit? Malay mo, hindi na bago pa ng 10 celebration ng anniversary, wala na tayo. Amen. So gawin na natin ang labis natin para magbigay tayo ng glory sa Panginoon. So pagpalain natin ang ating anniversary, tulong-tulong po tayo. Malapit na. 2 weeks na lang, anniversary na. Anniversary ng inigan sa Ados yata, Bebe Santo. Tapos meron tayong youth camp. Suporta na natin mga bata natin para magkaroon sila ng pananampalataya na kahit paano nagawa natin ang ating magagawa. Para pagdating ng araw, tatayo po sila. Alalahanin po ninyo. Magkakasama tayo ngayon, pero pagdating sa panahon ngayon, titindig gayo ng isa't isa. Hindi po ba kayo? Maging sa araw ng paghukom, hindi na mo pamilya ang harap eh. Bawat isa, individual. Kaya yung paggawa ng alagad, big deal sa loob ng bahay. Big deal. Talagang hindi ito family-based lang. Na dahil sa ikaw mananampalataya, okay na. Hindi. Bawat isa sa atin talaga magkaroon ng tinatawag na disciple life. Disciples life. Maging alagad talaga. Maturuan ng mabuti para pagdating ng time na yan, mayroon kang assurance na ang anak ko, titindig yan sa pananampalataya. Alam kong ibibigay niya ang buhay niya kay Kristo kapalit ng kanyang kung dumating man ang panahon. Ready po ba kayo dyan? So kung ready po tayo dyan, dapat ready po tayo sa pinagagawa sa ating ni Lord. It's time to make disciples. At hindi na pakimig-kimig. Ngayon po ay kailangan turuan talaga. Anong gagawin? Halimbawa, may mga kapatiran tayong nandyan, uma-attend. Pero wala nang big disciple. Ang titingnan nyo na lang ba yan? Iaasa nyo pa yun sa akin? Puntahan mo na yan. Turuan mo na yan ang mga bagay na dapat gawin niya. Ayon na sinasabi ng kasulatan. Kung paano ka din-disciple, i-disciple mo na yan. Amen? Para hindi maging alagain. Tandaan nyo, ang pinagagawa sa end time na to, ay alagad. Hindi tayo pinagagawa ng alagain. Tira mo yung katabi mo. Tanungin natin ang sarili natin, tayo po ba'y alagad o alagain pa hanggang ngayon? O hanggang ngayon ay tayo ay bonding. Amen? So, kailangan natin ngayon, para hindi tayo maging bonding, simulan po natin sa devotion. Bawat isa sa atin, turuang magbasa. Kasi pag natuto magbasa yan, nadi-disciple po siya. Amen? Tingnan niyo, si Wendy nagbasa. Mula mag-decide siyang mga sa Panginoon, binasa po niya mula Genesis, ngayon nasa aklat ng bilang siya. Palapakan natin ng Panginoon. So nakita niyo, nadi-disciple po siya. Then, pwede niyang harapin ang mga bagay na harap. Tayo po tayo, ay magkaroon ng personal na prayer,